Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Fek. So natapos na tayo dun sa kafala. So ngayon naman yung daman. Halos magkatulad dito yung kafala tsaka daman. Pero ngayon pinagkaiba nung kafala, kumbaga yung kafala, babayaran mo yung may utang kapag tinakbuhan siya ng yung nangutang, na kumbaga ginagarantiyahan mo na magbabayad talaga, o kaya dadalhin mo yung nagkautang sa korte o doon sa naniningil sa kanya. Yun yung tinatawag naman ng kafalatul badan. So yun naman yung daman. Yung daman na tinatawag, huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Yung daman, siya yung tutupad ng anumang obligado sa iba paliban sa kanya. So itong daman, ito na yung pinakamalapit sa kumbaga yung nakasanayan na natin, warranty. So diba, tutuparin ng damin kung ano yung obligado sa iba paliban sa kanya. So halimbawa niya, bumili ka ng cellphone, tapos meron silang mga service center. Nasira yung cellphone na binili mo sa loob ng warranty. Sa Samsung mo binili halimbawa. Hindi mo yun sa Samsung mismo na tindahan kung saan mo binili dadalhin. Dadalhin mo yun sa service center. O liban na lang kung may service center din sa tindahan. Pero pwede mo yun dalhin sa service center na kahit hindi Samsung. So pwedeng ganun. At sa iba pang mga bagay. Kotse, halimbawa, dadali mo yun sa sa Honda o sa iba pang mga, kumbaga, accredited nila na mga service center. Wa huwa jaizun, ito pinahintulutan ito. Sinabi ni Allah, liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi zaimun. So katulad din yung dalil doon sa kafala. So sinabi ni Yusuf alayhis salam, o yung kumbaga, di ba pinagbintangan yung kapatid niya na nagnakaw nung pantakal ng hari. So yung nakahuli sa kanila, o yung kumbaga humabol sa kanila, maring si Yusuf ito mismo, meron siyang inutusan na iba, na sino man daw ang makakapagsauli ng pantakal, yung kopa ng hari, yung pantakal nila ng ng trigo, meron siyang gantimpala, isang karga ng camel na trigo, at siya raw ang magtitiyak na ito ay matutupad. So yung dito, siya ay magiging damin. Yung zaim, ibig sabihin siya yung magiging damin o magtitiyak na matutupad ang pangako na ito, na makukuha ng sino man magsusoli ng pantakal ng hari, yung kanyang reward. O kada juma'al ulama'u ala jawazihi. Nagkasundo mga scholar na pinahintulutan ito. Lian al-hajata tadu'u ilayhi, dahil ang pangangailangan dito ay nagtatawag dito, nag-aanyaya patungo rito. Ibig sabihin, kailangan talaga ito. Wa huwa man min babi kada al-hajat wa ta'awunul ma'mur bihi syar'an. So ito raw ay kabilang sa mga pinto ng pagtupad sa pangangailangan ng mga tao, lalo na kapatid sa Islam. Halimbawa nga, merong mangungutang o merong inuutangan. Sa pinakamainam na meron ngang daman, o kaya ay ito nga yung kafala. Kasi nga itong mga ito, kumbaga, hindi lang naman yung inutangan ang makikinabang sa pagkakaroon ng garantor. Kahit yung nangutang. Kasing garantor, pwede magiging saksi, witness sa pag-utangan ninyong dalawa. Kung magkano lang talaga yung utang, halimbawa. Kasi pwedeng yung inuutangan madugas Diba, hinuhulug-hulugan mo yung utang mo, bayaran mo. Ngayon yung garantor, alam niya yung transaction nyo, witness siya. Ngayon sasabihin mo, bayad na ako sa utang ko, nabayaran na kita ng yung 1,000 inutang ko sa'yo, binayaran ko na 100, tigi 100. 10 beses o 1,000 bayad na. Madugas yung inutangan. Alam nung garantor, tama na yung binayad niya, sapat na.
10,000. So meron ding protection ito para doon sa nangutang, hindi lamang doon sa inutangan. So ito'y kabilang doon sa pagtupad sa pangailangan ng mga tao, at ang pakikipagtulungan ay iniuutos nga sa Islam. So meron ng ilang mga bagay tungkol dito sa daman. Una, la yajuzu akhdal audu alayhi. So pinagbabawal daw ang pagkuha ng kapalit nito. Yung kapalit na tinutukoy dito, yung sinasabi, yung hindi mo i-honor yung guarantee o yung warranty, kumbaga, ng kapalit ay halaga. Na merong kapalit na halaga. Kumbaga, yung owed kasi dito, yung owed pala rito, yung yung bayad. Tingnan ko dito, Sheikh Salman, bayad pala. So magagarantya ka, tapos babayaran ka nung either nung nangutang o nung pinagkautangan, hindi pwede. Hindi ka pwedeng magpapabayad yung merong kondisyon. Liban na lang sa pinahintulutan. So, halimbawa doon sa mga service center, di ba tumatayo sila para doon sa brand na nagre-repair sila para rito. At pwede nga yung service center, maraming brand sila, di ba? Yung gumagawa ng cellphone, di lang Samsung yung tinatanggap nila. Pati iba pang mga brand, pwedeng magiging ganon. So, walang bayad ang pagiging guarantor o pagtupad ng warranty. Pero kung meron mang mga service charge, di ba? Kasi abala rin yun sa'yo, pwede naman, inshallah. Walang problema. Sumunod, yajuzu ta'addudud daminin. Fayajuzu an yadman al-haq ithnan fa akthar. So, pwedeng marami yung tagapag-garantya. So, tulad ng binabanggit ko rin kanina. Kung yung isang damin, pwede siya marami pang ibang kumbaga ginagarantiyahan. Pwede rin naman mangyayari na maraming guarantor o maraming warranty. Yun nga maaaring mangyari. Yung binilihan mo ng cellphone, marami siyang partner na service center. Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. Kasi pwede ka naman naglalakbay tapos masira yung cellphone mo kahit saan. So pwede. 2 pataas, pwede, inshallah. Yung cellphone lagi yung yung sample natin dito, inshallah. Pero pwedeng mangyayari ito kahit sa ibang bagay. Yung kotse o mga tools, lalo na hindi kuryente na tools. Yung Bosch, mashallah, ang dami nilang marami silang service center, Makita, ganun. Pwede mong dadalhin yun sa kanila. Maraming sa bawat bawat malalaking probinsya, meron silang mga service center. Mga camera, ngayon, nasubukan ko rin magpa-repair ng camera. So, marami silang service center. Pangatlo, la yushtarat fi sihatihi ma'rifatud damin lil madmuni anhu. So, hindi raw kondisyon upang magkabisa ang paggagaranti na nakikilala ng tagapaggarantya ang ginagarantiyahan. So, hindi kondisyon nakilala nung service center, halimbawa, yung nakabili sa'yo ng cellphone. Hindi kailangan. Balikan natin palagi yung cellphone na sample natin. So, bumili ako sa Samsung sa Maynila. Tapos bumiyahe ako, punta akong Visayas. Punta akong Leyte, halimbawa. Doon nasira yung cellphone. Tapos dadalhin ko doon sa Samsung Service Center sa Leyte. Tapos sasabihin niya, hindi niya tatanggapin yung warranty kasi hindi niya ako kilala. Hindi kondisyon. Kasi pwede man mangyayari na tuwing nang merong magkiklaim ng warranty, kukontakin niya yung Samsung na binilhan ko. O meron silang main office, lahat ng bumibili doon sa Samsung sa Maynila, ipapasa nila yung record sa main office nila, halimbawa sa Makati. Nasa Makati. So doon, kung kailangan ng Leyte ng impormasyon tungkol sa binili kong Samsung, napasok pa talaga ito sa warranty. Halimbawa, binili ko ito ng 1 buwan lang. 1 taon yung warranty. So, doon, malalaman nila. So, hindi kailangan. Nagad-agad alam nung mag-offer ng warranty kung sino yung mga merong warranty. So, hindi kondisyon. Tsaka titingnan natin dito, walang kumbaga, malaman man niya o hindi niya alam, walang pinagkaiba.
malaman man niya sa umpisa pa lang o sakalang niya malalaman, kumbaga kapag meron na nag-claim ng warranty, walang problema. Walang problema, hindi rin mapipinsala yung damin o yung tagapag-warranty. Walang problema. Pang-apat, yasuho damanul ma'lum wal majhul. So ito na nga. Kilala man o hindi yung ginagarantiyahan na customer ng Samsung bilang halimbawa, walang problema. Parehong tama. Ida kana yaulu ilal ilm. Walang problema kasi darating din naman sa kaalaman darating din ng kaalaman. Yung katulad ng binanggit ko kanina. Pwede nila itong i-check sa records ng binilhan mo na tindahan o dun sa main office nila sa Makati. At syempre, kapag sa maraming pagkakataon, pagka magpapayos ka ng cellphone, dala mo rin yung resibo Yung resibo. Bukod sa may serial number yung cellphone, usually pagbukas mo doon sa likod sa may baterya, andi serial number niya, mache-check nila agad yun. Pero yung iba naninigurado, may dala-dala pa yung resibo. O di ganun din, mache-check pa rin nila. Kung yung cellphone na yun ay kailan binili unang-una para pasok pa siya sa warranty na 1 year. Kasi nangyari minsan sa akin yun, yung binili kong cellphone, Sony na cellphone. Sony na cellphone, 6 na buwan lang nasira. Pinalitan nila yun ng bago. Hindi nila ni-repair. Pinalitan nila talaga ng bago. Makadalika yasuhu damanu ahdihi damanu ahdatil mabi. So dito nga, sa ganitong paraan, may bisa rin ang daman ng kumbaga kasiguraduhan sa paninda na ito nga ay kumbaga pakikinabangan mo na walang sira. Yun naman yung kaya nga yung sa mga warranty, di ba, meron siyang 1 year o 5 years. Kasi yun yung inaasahan na lifetime ng produkto na wala siyang anumang manufacturing defect, na sa factory pa lang sa pagkakagawa niya meron ng depekto. Pero kung halimbawa man masisira yun dahil sa kapabayaan mo, nahulog sa tubig, hindi yun itatanggapin. Hindi na honor ng warranty. Pwede nilang i-repair, pero magbabayad ka. Pero yung nasira siya ng normal lang na gamit, yun honor talaga nila. Ibig sabihin, yung problema sa kanila nangyari doon sa gumagawa ng cellphone. Panglima, yasuhod naman bikulli lafdin yuaddi ma'anahu. So pwedeng magkakaroon na, makikilala na nagkaroon talaga ng warranty o guarantee. Kasi minsan tinatawag nilang guarantee Di ba, lifetime warranty, halimbawa sabihin nila, o guarantee. Pwedeng magiging magkasing kahulugan yun. Kahit sa kuffar, sa batas nila, pwede. So, pwedeng mapatutupad ang daman sa kahit anong pananalita na napagkasunduan ninyo. Halimbawa, kaana dami nun, ako ay naggagarantiya o damin sa parehong kahulugan, zaim o iba pang mga katulad nito. Kasi kapag bumili kayo ng anumang lalo na brand new, bago na na gamit, pati pala sasakyan, motor, may warranty din, 'di ba? Motor may warranty. So nakalagay doon sa resibo, tapos yung meron pa silang parang warranty certificate. So nakalagay doon na merong ganitong warranty, yung mga terms niya, saan yung mga authorized na service center. Kasi mangyari din na masisira yung warranty kapag dinala mo sa hindi service center. 'Di ba? Yung cellphone mo, 1 taon ng warranty, nasira 6 na buwan pa lang. Hindi mo dinala sa Samsung, dinala mo sa Maranao. Lalong nasira. Nasira, dinala mo sa Samsung. Cellphone ko nasira pagbukas ng technician ng Samsung, malalaman nila, binuksan na tong cellphone mo wala tong warranty. So pwedeng mangyayari yung ganun din. Pang-6, la tabraud dhimmatud damin illa ida buriat dimmatul madmunu anhu minad-dain bi ibra'i aw qada. Si pang-6,
Hindi raw mawawala ang obligasyon ng tagapaggarantya. Liban na lamang na mawawala na rin ang obligasyon ng ginagarantiyahan na utang. So dito balik tayo sa utang kasi ito yung primarily na ano eh. Nakahulugan din ng damin dito sa libro pati yung kafala. So kapag mawawala yung obligasyon nung garantor sa utang, kapag nawala na rin yung obligasyon ng ginagarantiyahan niya. Halimbawa, nagbayad na yun ng utang o pinatawad na. Pinatawad na siya nung inutangan niya. Kasi pwede mangyaring ganun, di ba? Ako, halimbawa, utang ko kay Ahmad, si Khalid yung garantor. Kapag ako nagbayad na kay Ahmad, wala ka nang gagarantyahan. Kumbaga. Kasi hindi rin naman pwede sisingilin ka pa rin niya, sabihin niya may kulang pa ako. Kaya ang importante yung magiging witness ka rin sa bayaran bilang garantor. Tapos, halimbawa pinatawad na ako ni Ahmad sa utang, ganun din, wala ka na rin pananagutan. Wala nang pananagutan yung garantor. Wala nang pananagutan yung garantor. Tapos pwede rin mangyayari yung pwede rin mangyayari yung nangutang pwedeng baligtad din eh. Yung halimbawa, sinisingil niya ako. Balik tayo doon sample natin kanina, si Ahmad dinutangan ko. Sinisingil ako ni Ahmad. Ngayon nakita mo na nahihirapan ako magbayad. Si Khalid nakita niya ako na nahihirapan magbayad. So binayaran ni Khalid yung utang ko kay Ahmad. Binayaran ni Khalid yung utang ko kay Ahmad. Tapos si Ahmad gusto makalamang sisingil pa rin niya ako. Wala na siya sisingilin sa akin kasi binayaran mo na eh. Binayaran na ni Khalid yung utang ko kay Ahmad. So sa parehong paraan pwedeng magiging ganun yung kalagayan eh. Either way, wala nang kailangang garantyahan kasi wala nang utang. Tapos na. Pang-7, yushtarat lisihatihi ridaddamin fa in ukriha aladdaman lam yaso. So kailangan tanggap ng tagapaggarantya o si Khalid o yung service center na magagarantya sila para doon sa anumang bagay na ginagarantyahan nila. Dahil pag pinilit sila, walang saysay ito. Wala ishtarat ridal madmuno anhu. Yung nagkautang naman o yung bumili ng cellphone, hindi rin kailangan yung kanyang pagpayag. Diba, bibili ako ng cellphone ng Samsung, tapos sasabihin ng Samsung, ito yung mga service center namin. Ayaw ko sa service center na yun. Gusto ko doon sa Maranao magpagawa ng cellphone. Walang yun. Hindi kailangan yung yung kung gusto ko ba yung service center o hindi. Kumbaga, kasi anyway, naman eh. Yung may produkto ang mamimili ng service center na gusto niya, hindi ikaw. Kasi sila yung nakakalam, di ba, kung sino may kakayanan na mag-repair talaga ng produkto nila. Kasi halimbawa, yung technician doon sa accredited na service center ng Samsung, nag-training talaga sa Samsung. Di ba? Yung technician na hindi accredited ng Samsung, iba na lang. Kanina pa natin binabanggit yung Maranao. Bisaya na technician. Baka hindi pa ka test na yun eh. Baka na umupo-upo, salesman talaga yun ng cellphone, tumingin-tingin lang dun sa iniinit-init lang yung YouTube. Iniinit-init lang yung motherboard, gumana na. O di patay ka. Ang magtutukoy ng sino ang maggagarantya, yung ginagarantyahan na yung makfull na siyang kumbaga pinanggalingan talaga ng produkto. So sila yung pipili. Yung wala ishtarit ridal madmuno anhu, wala rida al madmuno lahu. So hindi rin kailangan na So kahit nga yung rin pala yung pinanggalingan, yung ginagarantyahan, kumbaga yung dito yung humiram tsaka hiniraman eh. So pwede rin pala yung
Kahit mismo yung kanina pang sample natin, yung Samsung, di ba? Hindi rin nila gusto yung service center. Kumbaga, pwede mangyayari yun eh. Kasi maaring, halimbawa, yung isang particular na tindahan, hindi niya type yung service center. Wala siya magagawa kung utos yun ng ano, ng main na ano nila, na opisina. At yun na panghuli, kamayashtari tulisihatihi anyakunad damin jaizut tasarruf. So kailangan yung para magkabisa yung daman, so yung nagagarantya ay meron siyang kakayanan sa anumang uri ng transaksyon. Kumbaga yung ano, yung service center uli, yung sample natin. Authorize siya ng Samsung halimbawa na mag-repair. Bian niya kuna baligan, akilan, rashidan. At kung sa iba pang mga transaksyon, lalo na utang halimbawa, so nasa hustong edad, nasa matinong pag-iisip, at matinong kausap. Kumbaga, hindi yung ano lang, kung ano-ano lang yung pinagkagawa, alhamdulillah. So ito yung daman. So trinanslate na lang natin siya bilang ano, warranty. Para ma-distinguish talaga natin sila mula sa kafala, alhamdulillah. So yung susunod, ito na yung hajab. O yung hajar na tinatawag, inshallah, na kumbaga isa pa sa mga paraan na napoprotektahan ng yaman ng mga tao, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.